Humigit kumulang 150 blood donors ang matagumpay na nakapag-donate ng dugo sa isinagawang bloodletting activity ng St. Gerard Construction noong Sabado. Inisyatibo ng mag-asawang Curly at Zara Rowena Diskaya. Ayon sa mag-asawa at owners ng St. Gerard, ang aktibidad ay paraan ng kanilang pasasalamat at selebrasyon ng nalalapit na kaarawan ni Sarah. Katuwang ang Serving Hearts at kaisa ang mga empleyado ay naging matagumpay ang aktibidad. It's a way na nagpapasalamat kami sa tao. So, eto kasi before yung father ko, nangailangan ng dugo dati. So, yun yung nahirapan kami maghanap. So, eto sa pamamagitan ng ganito, we could help others na madugtungan ng buhay sa True Blood. So, nagpa-bloodletting program ako ngayon. Hopefully, sana we could reach the 150 target. Yung lahat ng staff ko, yung volunteers ko sa fire, nagdo-donate din. So, sana yung iba pa, open pa naman kami. If they could walk in, pwede naman, wala namang problema. We could entertain naman sa kanila. Yun. Madami na sila actually kasi yung staff ko talaga, yung unang target was yung staff ko. Pero hindi ko alam pala kasi may mga screening, so mga iba hindi pumapasa. So yun, inano namin sa labas din sa public na mag-donate din sila sa amin. For health reason na rin, kaya ako nag-donate. At ma-share ko rin yung yung dugo ko, dugong bughaw daw, AB+. So, bihira daw yon. So, at least may makinabang naman. First time. Okay naman, parang mas masakit pa nga magpatattoo ka eh. So, mas mabuti palang mag-donate na lang kayo kaysa magpatattoo kayo kasi mas maraming karayom pa ang isasaksak sa inyo at mas may matutulungan pa kayo dito. Napag-alaman na magkakaroon pa ng madaming proyekto ng pagtulong sa mga Pasigueño ang mga Diskaya gaya ng pamamahagi ng mga wheelchairs sa tinatayang 900 katao. Actually, last week, we did tahanan ng pagmamahal. So ang focus ko doon yung mga kids. So this week, bloodletting. Sa November 7, 8, and 9, we will be donating wheelchairs, walking sticks, and blood pressure kits. Yun. So hopefully, if ever gusto nila maging recipient, if they could get in touch with their barangay para maging isa sila sa mga beneficiaries, mga wheelchairs. The whole of Pasig, kung saan kami pwedeng makatulong. Willing kaming tumulong without expecting anything in return. Yun yung advocacy namin kasi before we did come from humble beginnings. So, ang pangako namin sa sarili namin mag-asawa, if ever na gumanda ang buhay namin, tutulong kami sa lahat ng mga pwede namin matulungan. So, everyday naman here, may solicitation, financial assistance, na gagampan namin dito sa company. Yun. At masaya kaming nagbibigay. I would like to thank Serving Hearts, lahat ng employees ko and the public that came to donate. Sobrang nagpapasalamat ako. At least makakatulong, hindi lang parang isang tao lang, lahat ng tao or maraming tao tayo matutulungan through the bloodletting activity that we did today. Salamat sa Serving Hearts. Sila talagang nag-asikaso, lahat nag-ready ng event na to para isakatuparan po yung mga empleyado namin ay makatulong din para sa pag-donate ng mga dugo. Ito pong mga activities na tulad po nito ay tuloy-tuloy po ito hanggat si Lord ay nagbibigay ng blessing sa amin. Patuloy po kaming magbibigay din po ng share ng aming blessing. Kasi kami pong mag-asawa ay hindi po kami galing talagang from the humble beginning talaga kami nag-start at we want to share lang talaga yung aming blessing at wala nang paman. Baka kasi yung iba nag-iisip, kasi ganito, pero hindi po. Masaya lang po kami magbigay at magbahagi ng sarili. Kung ano po meron kami, kasi nililingon po namin kung saan po kami nanggaling. Ayon sa Serving Hearts, ito ang unang beses ng pakikipagtulungan nila sa nasabing kumpanya para sa blood donation drive at inaasahan na muling magsagawa nito sa mga darating na buwan. Samantalang hinikayat ng ilang mga donors at empleyado ng St. Gerard ang mamamayan na subukang mag-donate ng dugo para makatulong sa nangangailangan. Pangarap namin na magkaroon talaga ng bloodletting with St. Gerard. So, umanap kami ng mga ways para magkaroon kami ng pagkakataon na makausap si Sir Curly at si Madam Sarah. Nagkataon naman, marami na rin sila natutulungan sa Pasig. So, may isang pagtitipon na birthday yata ni si Reggie. Kita-kita kami ron. At then, napag-usapan nga na magkakaroon ng bloodletting activity. Parang birthday ni Madam Sarah kasi. Kaya sabi niya, mag-contact tayo ng bloodletting activity. So, ito na yung
isa sa mga bucket list namin ito, magkaroon ng isang bloodletting sa mga company. Sanay na kami sa mga baranggayan. So, tinatry naman namin ngayon yung mga kumpanya at schools. Kaya thankful kami na isa katuparan to. As of now, nakaka-50 bags na tayo. Maaga pa naman. Marireach natin yung 100 bags na pinangako din nila parang regalo na kay Madam Sara. Ang plano ng St. Gerald, actually, balak nila every 4 months para yung mga empleyado nila maagang matutong magkawang-gawa. Kasi may foundation na rin sila. So, pagdating sa dugo, tutulungan namin sila. Pagdating naman sa ibang bagay, yung foundation naman nila ang bahala. So, para talaga, napakadami na ng natutulungan ng survey at medyo lumalaki na. Hanggang December, may schedule na kami. So, yung mga gusto mong magpa-bloodletting with us, makipag-ugnayan lang kayo sa akin or kahit sa inyo nung Serving Heart member o kahit kay Ma'am Luan, pwede nyo isang i-message through us. Ang kailangan naman namin lagi, magtulong-tulong tayo makapaghanap ng donors. At least meron tayo 100 to 150 donors para kahit paano ma-reach natin lagi yung target. Mas maganda kasi na yung sa isang bloodletting, maka 100 bags tayo para yung effort natin is magmasuklian at marami tayong matulungan. Unang-una, maraming salamat sa lahat ng empleyado ng St. Gerard tsaka doon sa mga walk-in donors na nag-register online. Asahan nyo na wag naman sanang mga ilan kayong dugo, pero in case of emergency, isang tawag nyo lang sa Serving Heart, aalalay kami pagdating sa dugo. Maraming salamat po sa pamunuan ng St. Gerald, lalo na kay Boss Curly at kay Madam Sara. Sana po magtuloy-tuloy po yung ganitong gawain na ginagawa nyo sa Pasig, yung pagtulong sa lahat ng bagay. Ngayon po, sa dugo naman kayo mapupunta. Kaya sana po maulit natin tong activity na to. Second time na po. Actually po yung primary po talaga na is to save lives naman po talaga. Actually po yung first donate ko po is para po sa prof ko last time. So doon po parang turning moment na na mag-donate po ng blood. Ngayon po medyo nahilo lang po pero medyo okay na naman po. Yes po, natulog po talaga ng minimum ng actually 7 hours po yung tulog kasi po kailangan po talaga tulog. Tapos kumain po muna ako kanina bago po mag-donate. Kay Ma'am Sara po, hello ma'am, happy birthday po. Maraming salamat po at kayo yung nagiging vessel para makatulong po sa lahat. Doon sa mga kaya naman mag-donate at natatakot, lakas lang ng loob, tulog, kain, yun. Para na rin makatulong sa lahat ng mga tao na nangangailangan po ng dugo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.